Naririnig ni Eloisa ang bawat patak ng ulan na tumatama sa sirang bubong ng kusina. Halos kasabay ng bawat tibok ng kanyang pusong puno ng takot at pait. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan na malaki na. Iniinda ang kirot na hindi lang mula sa pisikal na gutom, kundi sa matinding sakit na dulot ng mga salitang naririnig niya mula sa kabilang kwarto. Marco, sabihin mo sa akin, sigurado ka bang magagamit pa natin yan pagkatapos niyang manganak? Boses yon ni Elena, ang kanyang biyenan. Narinig niya ang mahinang tawa ni Marco, ang sarili niyang asawa. Ma, relax lang. Kapag naibigay na niya ang mana, wala na tayong pakialam sa kanya. Kung babae ang anak, mas mabuti. Isa pang alas na pwede nating gamitin. Kung lalaki, edi malas niya. Itatapon na lang natin siya kung saan. Unti-unting nanlamig ang dugo ni Eloisa. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang mga ganitong usapan, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa, mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya. 2 taon. 2 taon siyang nagtiis, nagmahal, nagbigay ng lahat para lang maging isang kasangkapan. Isang kasangkapan na itinapon kapag wala ng silbi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipilit niyang magtimpla ng kape para sa mag-ina. Kahit ang sarili niya ay halos wala ng laman ng sikmura. Ang buntis niyang katawan ay halos hindi na makakilos sa pagod at gutom. Simula nang lumabas ang balita tungkol sa kanyang malaking mana, isang mana mula sa malayo at halos nakalimutang lolo, nagbago ang lahat. Mula sa pagiging ginintuang biyenan at asawa, naging halimaw sila. Dumating ang oras ng hapunan. Isang plato ng kanin at ulam ang nasa harap ni na Marco at Elena. Sa gilid, para sa kanya, isang basong tubig lang at isang tinapay na tuyo. Kumain ka na, Eloisa, para may lakas ka sa paglilinis ng bahay mamaya. Sarkastikong sabi ni Elena, na halos hindi man lang tumitingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin papakainin ng masarap. Lumalaki ka na nga masyado. Baka mahirapan ka pang maglabas ng mana namin. Napayuko si Eloisa. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nangilid. Ramdam niya ang bawat butil ng luha na nagbabanta, ngunit pinigilan niya. Hindi niya hahayaan na makita nila ang kahinaan niya. Hindi na. Kinagabihan, habang lumalakas ang hangin at ulan sa labas, mas lalo namang lumalakas ang loob ni Eloisa na umalis. Ngunit saan? Wala siyang pera, wala siyang pupuntahan. Sa loob ng kwarto, rinig niya ang pagtatalo ni na Marco at Elena. Kailangan na natin siyang paalisin, Marco. May kumukuha na ng impormasyon tungkol sa kanya. Baka maunahan tayo. Sigaw ni Elena. Pero ma, paano ang mana? Kailangan natin yan. Giit ni Marco. Makuha mo ang pera, tapos itapon mo na siya. Kahit saan. Huwag mo na siyang pababalikin pa. Naramdaman ni Eloisa ang matinding kaba. Ito na ang katapusan. Nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Ang sakit ay mas matindi kaysa dati. Gusto niyang sumigaw, humingi ng tulong, ngunit alam niyang walang tutulong sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Si Marco, na may hawak na isang papel. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Kailangan mong pirmahan ito, Eloisa. Ngayon na. Isang dokumento pala para sa pagtalikod sa lahat ng ari-arian at mana. Hindi niya ito pipirmahan, ngunit bago pa man siya makatanggi, isang matinding sampal ang lumapat sa kanyang mukha mula kay Elena. Napasubsob siya, ramdam ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Pirmahan mo na, Eloisa. Kung ayaw mo, ipapanganak mo ang anak mo sa kalsada, banta ni Elena. Sa pagitan ng luha at sakit, pilit na kinuha ni Eloisa ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit bago pa man niya mailagay ang pangalan, isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang puson. Napasigaw siya. Hindi! Kailangan mo itong pirmahan. Galit na sigaw ni Marco. At hinila siya palabas ng bahay.
kahit pa umuulan ng malakas. Walang habas siyang hinila palabas. Ang bawat hakbang ay parang isang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Inihagis siya ni Marco sa gitna ng kalsada, sa gitna ng malakas na ulan, malapit sa isang liblib na lugar. "Huwag ka nang babalik dito, Eloisa. Kalimutan mo na kami. Kalimutan mo na ang lahat." Sigaw ni Marco habang sumisigaw si Elena ng mga panlalait mula sa sasakyan. Napakapit si Eloisa sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa at nanginginig sa lamig at takot. Ang huling nakita niya ay ang pag-alis ng sasakyan ni na Marco. Habang ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan, sumasalamin sa tindi ng sakit at pagtataksil na nararamdaman niya. Napasubsob siya sa putik. Ang kanyang tiyan ay patuloy na sumasakit at ang kanyang mga mata ay nanlabo. Dito na ba magtatapos ang lahat? Sa gitna ng dilim at pagtataksil, kasama ang kanyang anak na halos hindi pa nakikita ang mundo? Ngunit habang papalapit ang kanyang huling hininga, isang maliit na ilaw ang biglang lumabas mula sa dilim. Isang pares ng headlight ang dahan-dahang lumapit. Huminto ito sa tabi niya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Isang anino ang lumabas at isang matandang tinig, puno ng pag-aalala, ang kanyang narinig. "Iha, anong nangyari sa'yo? Sino ka?" Nagising si Eloisa sa puting kisame ng isang silid. Amoy gamot. Amoy malinis. Hindi ang masangsang na amoy ng kulob nilang bahay, hindi ang amoy ng putik at ulan. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, naramdaman niya ang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang tiyan niya, walang laman. Napasigaw siya, isang mahinang iyak na puno ng takot. "Ang anak ko! Nasaan ang anak ko?" Isang babaeng nurse ang mabilis na lumapit. Kasunod ang isang matandang lalaki na nakita niya sa kalsada. Siya ang may-ari ng matamis na boses na nagtanong sa kanya kung sino siya. Nakaupo ito sa isang armchair sa sulok. May hawak na makintab na tungkod. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Huminahon kayo, Ma'am Eloisa. Ligtas po ang anak niyo." Pero mahina pa po siya. Kailangan pa niya ng masusing pagsubaybay. "Kayo rin po ay galing sa matinding pagod at trauma." Paliwanag ng nurse. Ligtas? Nanginginig ang kanyang labi. May anak siya. Buhay ang anak niya. Napaluha si Eloisa, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaginhawaan. "Salamat po. Salamat po sa inyo." Pabulong niyang sabi sa matandang lalaki. Ngumiti ang matanda. Isang ngiti na puno ng kabaitan. "Walang anuman, iha. Ang importante ay ligtas kayo at ang inyong anak. Ako nga pala, si Don Mateo Montemayor." Montemayor. Pamilyar ang apelyido. Naisip niya ang mga kwentuhan dati tungkol sa pamilyang Montemayor na may-ari ng malaking negosyo. Ngunit hindi niya inisip na magkakaroon siya ng anumang kinalaman dito. "Don Mateo po, salamat po talaga. Wala po akong maibabayad sa inyo," sabi ni Eloisa, nahihiya. Umiling si Don Mateo. "Hindi pera ang habol ko, iha. Kay tagal na kitang hinahanap." Naguluhan si Eloisa. "Po?" Kinuha ni Don Mateo ang isang lumang leather-bound na diary mula sa kanyang bag at inabot kay Eloisa. Kasama nito ang isang lumang pilak na kwintas na may disenyo ng buwan at mga bituin. Sa likod ng pendant, may nakaukit na pangalan, Eloisa Montemayor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habat hawak ang mga bagay. Ang diary ay luma na. May amoy ng nakaraang panahon. Binuksan niya. Sa unang pahina may nakasulat na isang pamilyar na pangalan, Aling Mila. Ang matandang yaya niya noong bata pa siya, bago siya iwan sa ampunan. "Ang diary na yan ay pag-aari ng iyong ina, iha. Ang pangalan niya ay Maria Elena Montemayor." Paliwanag ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng lungkot. "Siya ang aking nawawalang anak. At ikaw ang aking apong. Matagal ko nang hinahanap." Parang bumagsak ang langit sa narinig ni Eloisa. Ang kanyang ina, isang Montemayor. Ang kanyang puso
ay kumabog ng malakas. Hindi niya maintindihan. Ang kanyang buong buhay, alam niyang ulila siya, walang pamilya, walang sinumang kaanak. Ngayon, isang Montemayor? Hindi po ito totoo. Wala po akong pamilya. Pilit niya. Iha, basahin mo ang diary. Doon nakasulat ang lahat. Ang pangalan ng iyong ina, ang pagtakas niya mula sa isang arranged marriage, ang pag-ibig niya sa isang ordinaryong lalaki, at ang pagkawala mo nang ipanganak ka niya. Pinaghiwalay kayo noon dahil sa isang malaking hidwaan sa aming pamilya. Pero hinding-hindi ko kinalimutan ang pangalan mo, Eloisa, ang anak ng aking anak. Hindi maipaliwanag ang halo-halong emosyon ni Eloisa. Gulat, pagkalito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na butil ng pag-asa. May pamilya siya. May dugong-dugtong sa isang respetadong pamilya. Pinilit ni Eloisa na basahin ang diary. Bawat pahina ay isang sulyap sa buhay ng kanyang ina. Isang kwentong hindi niya inakalang kanya. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga taong nagtago sa kanya. At ang huling tala ay tungkol sa isang matandang yaya na naghatid sa kanya sa ampunan, na may tagubilin na alagaan siya hanggang sa mahanap siya ng kanyang tunay na pamilya. Iyon si Aling Mila, ang iyong ina. Siya ay buhay pa po ba? Mahina niyang tanong. Ang luha ay umagos na sa wakas. Napabuntong hininga si Don Mateo. Hindi pa namin siya mahanap, pero hindi ako susuko. Ang aking pamilya, ang Montemayor, ay biktima ng isang malaking pagsasabuatan. Maraming gustong umangkin sa aming kayamanan. Kaya ka namin hinahanap, Eloisa. Ikaw ang tunay na tagapagmana. Ang tanging paraan para mabawi ang lahat at mailigtas ang iyong ina. Naglakbay ang tingin ni Eloisa sa kanyang anak na payapang natutulog sa incubator. Luna, ang kanyang Luna, ang maliit na bata na halos mawala sa kanya dahil sa kasakiman ni Marco at Elena. Ang bata na may dugong Montemayor at may karapatang mabuhay ng may dignidad. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa. Ang pagtataksil, ang pang-aabuso, ang mga salita ni Marco at Elena na para siyang basura. Ngayon, may bagong bigat. Isang bigat ng responsibilidad at isang kislap ng paghihiganti. Don Mateo, na tila nabasa ang kanyang iniisip, ay hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay matatag at puno ng pag-asa. Eloisa, kailangan mo ng lakas, hindi lang para sa iyo, kundi para sa anak mo at para sa buong Montemayor. Handa ka na bang harapin ang katotohanan at ang magiging pagbabago? Ilang araw matapos lumabas sa ospital, bitbit ni Eloisa ang kanyang anak, si Luna, na mahina pa rin ngunit lumalaban habang nasa loob sila ng isang mamahaling itim na kotse patungo sa Montemayor Mansion. Habang papalapit sila, nagulantang si Eloisa sa laki at ganda ng istruktura. Isang malawak na bakuran na may matatayog na puno at mga palamuti. Ang mansion mismo ay parang isang palasyo mula sa lumang pelikula. Klasiko, elegante, at puno ng kasaysayan. Masyado itong malaki, Don Mateo. Mahina niyang sabi, hindi mapigilan ang paghanga. Ngumiti ang matanda. Bahagi na kayo nito, Eloisa. Ito ang inyong tahanan ngayon. Pagbaba niya sa kotse, sinalubong siya ng isang hanay ng mga kasambahay at tauhan. Lahat ay yumuko bilang paggalang kay Don Mateo at pagtanggap sa kanya. Ngunit may isang lalaki roon na tila naiiba. Matangkad, matipuno, may matatalim na tingin at seryosong mukha. Nakatayo ito sa gilid, nakapamulsa, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Siya? Si Gabriel Montemayor. Pagpapakilala ni Don Mateo. Ang aking apo at ang kasalukuyang namamahala sa ating negosyo. Siya ang magiging gabay mo. Napatingin si Gabriel kay Eloisa. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata.
Isang mabilis na pagtango lang ang iginanti niya, walang malangiti, walang anumang init. Parang sinasabi ng kanyang mga mata, "Sino ka ba talaga? At ano ang ginagawa mo dito?" Naramdaman ni Eloisa ang kaba. Bukod sa pasasalamat, nagkaroon din siya ng agam-agam. Ang mundo ng Montemayor ay malayo sa kanyang nakasanayan. Maligayang pagdating, malamig na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit may awtoridad. Ipinakita sa kanya ang kanyang magiging kwarto. Ito ay isang suite na mas malaki pa sa buong bahay ni na Marco. Kumpleto sa lahat ng kagamitan, may sariling silid para kay Luna na may mga laruan at dekorasyong pambata. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, pakiramdam ni Eloisa ay nag-iisa pa rin siya. Kinagabihan, habang pinapakain niya si Luna ng bote ng gatas, dumalaw si Don Mateo sa kanyang kwarto. Dala nito ang ilang lumang dokumento at mga pahayagan. "Eloisa, kailangan mong malaman ang lahat," sabi ni Don Mateo. Ibinaba ang mga papeles sa mesa. "Ang iyong ina, si Maria Elena, ay nawala 10 taon na ang nakalipas. Pinaghahanap namin siya. Ngunit may mga taong gustong kunin ang aming yaman at ginagamit nila ang pagkawala niya para maghasik ng kaguluhan. Kasama sa mga yon ang mga taong gumamit kay Marco at Elena." Ipinakita ni Don Mateo ang mga larawan ni na Marco at Elena sa isang lumang pahayagan. Sila ay mga abogadong may koneksyon sa ilang hindi magandang transaksyon. Laging nakangiti, laging mukhang disente. "Si Marco ay pumasok sa pamilya natin para sa pera, Eloisa." Patuloy ni Don Mateo. Malalim ang buntong hininga. "Nalaman niya na mayroon kang mana mula sa aking kapatid, ang iyong lolo sa ina. Isang mana na hindi niya direktang makukuha hanggat hindi kanya napipilitang pirmahan ang lahat. Ginagamit lang niya ang iyong kabaitan." Ramdam ni Eloisa ang matinding galit. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa paggamit sa kanya, sa pagwasak sa kanyang pagkatao, sa pagtanggi sa karapatan ng anak niya. Ang mga salita ni na Marco at Elena ay nagpa-flashback sa kanyang isipan, ang pang-aabuso, ang pagtataksil. "Gusto ko silang pagbayarin, Don Mateo." Mahina ngunit puno ng diin na sabi ni Eloisa. "Para sa akin, para kay Luna, at para sa inyong pamilya." Ngumiti si Don Mateo, isang ngiti na may pag-unawa. "Alam kong gagawin mo, iha, at tutulungan ka namin. Simula bukas, magsisimula ka sa iyong pagsasanay. Kailangan mong maging matatag, matalino, at handang harapin ang mundo ng Montemayor. Si Gabriel ang magtuturo sa iyo." Kinabukasan, nagsimula ang bagong buhay ni Eloisa. Mahigpit ang pagsasanay, mga libro sa negosyo, batas, at pamamahala. Mga klase sa etiquette, martial arts, at foreign languages. Bawat araw ay isang pagsubok. Nag-hire din si Don Mateo ng mga eksperto para alagaan si Luna. Madalas niyang nakakasalamuha si Gabriel. Seryoso ito at propesyonal sa kanyang pagtuturo. May mga pagkakataong nagtatalo sila dahil sa magkaibang pananaw, ngunit lagi itong may punto. Ramdam ni Eloisa na tinitignan pa rin siya ni Gabriel nang may pagdududa, tila naghihintay ng maling galaw. Isang hapon, habang nag-aaral si Eloisa sa library, nakita niya si Gabriel na nakatitig sa portrait ng kanyang ina, si Maria Elena Montemayor. "Siya ang iyong ina?" tanong ni Gabriel. Hindi man lang lumilingon kay Eloisa. "Oo," sagot ni Eloisa. "May problema ba?" "Wala lang. Hindi lang ako sanay na may bago sa pamilya, lalo na't sa ganitong paraan." Naintindihan ni Eloisa ang ibig sabihin ni Gabriel. Isang hamak na babaeng galing sa kahirapan, biglang naging Montemayor. Kahit siya, nahihirapan pa ring tanggapin. Ngunit ang tingin ni Gabriel ay may halong hamon. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbigay ng apoy sa kanya. Naging gasolina sa apoy ng paghihiganti. Gabi-gabi, bago matulog, tinitignan niya ang larawan ni na Marco at Elena na nakuha niya sa lumang pahayagan.
Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang kanyang puso. Maghintay lang kayo, Marco Elena. Bulong niya sa dilim habang ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Darating ang araw na ipaparamdam ko sa inyo ang bawat sakit na idinulot ninyo sa akin. Isang linggo bago ang kanyang opisyal na pagpapakilala sa publiko bilang si Eloisa Montemayor, isang liham ang natagpuan sa pintuan ng mansyon. Walang pangalan ng nagpadala. Ang dugong Montemayor ay malinis. Huwag mong dungisan ang aming pangalan, Eloisa. Alam namin kung sino ka at malapit ka nang matapos. Napahigpit ang hawak ni Gabriel sa liham. Tiningnan niya si Eloisa na blangko ang muka ngunit ramdam niya ang pananabik sa mga mata. May nagmamanman, hindi pa nagsisimula ang laban, ngunit ramdam na niya ang presensya ng mga kaaway na handang pabagsakin siya. Lumipas ang mga buwan sa Montemayor Mansion na tila mabilis na paglipas ng panahon. Bawat araw ay puno ng mga aralin at pagsasanay para kay Eloisa. Ang dating mahina at balingkinitang katawan ay ngayon ay may hugis at lakas. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay na ng bagsik at tiwala sa sarili. Naging istrikto si Gabriel sa kanya. Bawat desisyon sa negosyo, bawat galaw sa social events ay kailangang pinag-iisipan. Hindi ito nagpapalampas ng anumang pagkakamali. Sa simula, pakiramdam ni Eloisa ay gusto nitong patunayan na hindi siya karapat-dapat. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niya na ang layunin pala ni Gabriel ay hubugin siya, gawin siyang matatag. Hindi sapat ang galit, Eloisa, sabi ni Gabriel isang hapon habang nag-aaral sila ng financial reports. Ang galit ay panandalian. Kailangan mo ng diskarte, katalinuhan, at pagtitimpi. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagganti, kundi sa kakayahang protektahan ang mga mahal mo. Napatingin si Eloisa sa kanya. Ramdam niya ang sensiridad sa mga salita ni Gabriel. Hindi na lang siya tagapagmana. Siya na ang magiging pinuno ng Montemayor at kailangan niyang matuto. Unti-unti, ang pagdududa ni Gabriel sa kanya ay napalitan ng paghanga. Nakita niya ang determinasyon ni Eloisa, ang kanyang katalinuhan, at ang pagmamahal nito sa anak at kay Don Mateo. Isang araw, habang nag-e-ensayo siya ng martial arts, napansin niya si Gabriel na nakatayo sa di kalayuan. Pinapanood siya. Pagkatapos ng ensayo, lumapit ito. Ang bilis mong matuto, sabi ni Gabriel. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang nanangiting bihira lang niyang makita. Hindi ko inakala na ganoon ka kalakas. Hindi makapagsalita si Eloisa. Ang papuri mula kay Gabriel ay nakapagbigay sa kanya ng kakaibang init sa puso. Kailangan ko lang gawin ang lahat para sa anak ko at para sa tiwala ni Don Mateo. Sagot niya, pinipigilan ang sarili ng ngumiti. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi nakalimutan ni Eloisa ang mga nagdulot sa kanya ng sakit. Lihim siyang nagpapakuha ng impormasyon tungkol kina Marco at Elena. Nalaman niya na patuloy pa rin ang pagiging abusado ni Marco sa iba, habang si Elena naman ay nag-shopping ng bonggang-bongga gamit ang kanyang mana. Ang pera na dapat ay sa kanya. Bawat balita ay nagpapatindi sa kanyang pagnanais na bumawi. Ang araw ng pagbabayad ay darating. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang anak, si Luna, ay unti-unti ring lumalaki at lumalakas. Bawat tawa ni Luna ay nagpapaalala kay Eloisa kung bakit siya lumalaban. Ito ang kanyang pinakamalaking inspirasyon at pinagmumulan ng kanyang lakas. Nakatakda na ang kanyang opisyal na pagpapakilala sa publiko bilang si Eloisa Montemayor, ang nawawalang apo at tagapagmana. Isang granding charity ball sa Montemayor Estate. Ito ang pagkakataon niya para ipakita sa lahat kung sino na siya ngayon at para bigyan ng paunang sample sina Marco at Elena. Isang gabi, habang nakatayo si Eloisa sa harap ng salamin, nakasuot ng isang eleganteng evening gown, hindi na niya halos makilala ang sarili.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang makeup ay nagpapatingkad sa kanyang matatalim na tampok. Ang kanyang dating inosenteng mga mata ay ngayon ay may lalim na, may sikreto, at may pagnanais na ipaghiganti ang kanyang nakaraan. "Handa ka na ba, Eloisa?" Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay matatag. Mula sa likod, narinig niya ang boses ni Gabriel. "Handa ka na. Huwag mong kalimutan ang lahat ng itinuro ko." Napalingon si Eloisa. Nakatayo si Gabriel sa pintuan, nakasuot ng formal na damit. Ngayon, may bahid na ng paghanga ang kanyang mga mata. Hindi na pagdududa. "Hindi ko kakalimutan, Gabriel," sagot ni Eloisa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi na puno ng pait, kundi ng tiwala. "May gagawin ako bago ang mismong pagpapakilala. Isang maliit na paunang bayad para sa kanila," sabi ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang ideya. "Gusto kong makita kung paano sila guguho kahit hindi pa nila alam na ako ang may kagagawan." Kinabukasan, isang importanteng business deal na pinaghirapan ni Marco ay biglang naudlot. Ang kanilang mga kliyente ay nag-back out sa huling sandali at ang ilang bank accounts ni Elena ay biglang na-freeze dahil sa technical issues. Hindi makapaniwala sina Marco at Elena. Nagkakagulo sila, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang kanilang mundo ay unti-unting nayayanig, ngunit hindi nila alam na may isang kamay na nagmamaneho ng kanilang kapalaran, ang kamay ng babaeng dati nilang inihagis sa kalsada. Nagliliwanag ang Montemayor Estate sa ilalim ng libu-libong ilaw, nagbibigay ng kakaibang kislap sa grandeng charity ball. Lahat ng pinakamayamang personalidad sa bansa ay naroon. Naghihintay sa pinakahihintay na anyunsyo. Ang opisyal na pagpapakilala ng nawawalang Montemayor heiress. Nakaramdam si Eloisa ng kakaibang kaba, ngunit halo ito ng pananabik. Hawak niya ang kamay ni Don Mateo habang bumababa sila sa malawak na hagdanan at kasunod nila si Gabriel na may matatag na tingin. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa bagong mundo, isang pag-iwan sa nakaraan, at isang pagyakap sa kapangyarihan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sino kaya ang babaeng ito? Ang kanyang ganda at tindig ay kakatigilan. Ang kanyang suot na evening gown na dinisenyo ng isang sikat na designer ay mas lalo pang nagpatingkad sa kanyang alindog. Sa isang sulok ng ballroom, naroon sina Marco at Elena. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit. Pilit na pinapanatili ang kanilang pekeng dignidad sa kabila ng sunod-sunod na problema sa kanilang negosyo at pinansyal. "Hindi ko maintindihan, Ma," bulong ni Marco kay Elena habang hawak ang isang baso ng champagne. "Bakit biglang nawawala ang mga kliyente natin? Pati ang bank accounts mo, na-freeze pa." "May kalaban tayo, Marco. Sigurado ako," bulong ni Elena. Ang mga mata ay abala sa pagmamasid sa paligid. "Pero sino? Sino ang may lakas na gawin ito sa Montemayor?" Ang sabi, Don Mateo na lang ang natira sa kanila. Ngunit ang kanilang usapan ay naputol nang tumugtog ang isang maringal na musika at lumabas si Don Mateo sa entablado. "Magandang gabi sa inyong lahat," bati ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Ngayong gabi, isang napakahalagang araw para sa aming pamilya. Matagal na kaming naghahanap at sa wakas, muli naming natagpuan ang aming nawawalang miyembro, ang tunay na tagapagmana ng Montemayor. Ipinapakilala ko sa inyo si Eloisa Montemayor." Kasabay ng kanyang anunsyo, sumabog ang puting usok at bumaba si Eloisa sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng lakas. Ang lahat ay napanganga, kabilang na sina Marco at Elena, para silang binuhusan ng malamig na tubig. Ang baso ni Marco ay unti-unting nadulas sa kanyang kamay, nabasag sa sahig. Si Elena naman ay namutla, halos hindi makahinga. "Eloisa?"
Pabulong na sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Imposible, bulong ni Marco, hindi pa rin makapaniwala. Paanong, paanong nabuhay ang babaeng yan? At Montemayor pa? Naglakad si Eloisa sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa gulat na mukha ni na Marco at Elena. Isang munting na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Puno ng paghihiganti. Nag-speech siya, nagpasalamat kay Don Mateo at nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa pamilya Montemayor. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, lumapit si Eloisa kina Marco at Elena. Hindi niya sila tinitignan ng direkta, ngunit ang kanyang boses ay puno ng pahiwatig. Magandang gabi, G at Gieng de la Cruz, bati ni Eloisa gamit ang apelyido ni Marco. Ikinagagalak kong makita kayo dito sa aming pagdiriwang. Nagulat sina Marco at Elena sa kanyang paglapit. Pilit silang ngumiti, ngunit halata ang kanilang kaba. Ma Montemayor, pilit ni Marco. Maligayang pagdating. Salamat, sagot ni Eloisa. Sana ay masaya kayo sa gabi na ito. Hindi ba't nakakapagtaka kung paano nagbabago ang kapalaran ng isang tao? Kahapon wala lang. Ngayon, nasa tuktok na. At ang mga nasa tuktok minsan, bigla na lang ding bumabagsak. Nagkatinginan sina Marco at Elena. Ramdam nila ang lamig ng boses ni Eloisa. May pahiwatig, may banta. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elena. Pilit pinapanatili ang kanyang poise. Wala po, ginang. Sadyang, ganyan lang talaga ang buhay. Ngiti ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay tila ng aasar. Ang karma, hindi mo alam kung kailan babalik, pero sigurado akong babalik yan. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si Eloisa. Nag-iwan ng isang malaking tanong sa isip ni na Marco at Elena. Sino ba talaga siya? Bakit pamilyar ang kanyang mukha? At bakit puno ng paghihiganti ang kanyang mga mata? Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa mundo ng negosyo. Ang mga kumpanya ni Marco ay isa-isang nalugi. Ang mga kontrata ay biglang nawala. Ang kanyang mga investors ay nag-back out at ang kanyang mga asset ay unti-unting na-freeze. Si Elena naman ay nahaharap sa kasong tax evasion dahil sa biglang pagdami ng kanyang ari-arian. Nagsimula ang pagbagsak ni na Marco at Elena. Mula sa yaman, unti-unti silang bumababa sa kahirapan. Hindi nila alam na ang bawat hakbang ng kanilang pagbagsak ay pinagplanuhan ng taong dati nilang itinapon. Sa Montemayor Mansion, nakatanggap si Elena ng isang tawag mula sa isang dating kakampi. Elena, may nakita akong kakaiba, sabi ng boses. Tungkol sa Montemayor, hindi lang pala si Don Mateo ang Montemayor na naghahanap ng mana. May iba pa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elena sa bibig. May narinig akong kwento noon tungkol sa isang nawawalang Montemayor na may anak. Hindi lang si Eloisa ang koneksyon ng pamilya Montemayor. May isa pa silang kinakatakutan. Biglang nagsimulang mag-isip si Elena. Hindi ba't may matandang kwento si Don Mateo tungkol sa isang Montemayor na pinaghiwalay sa kanyang anak? Mayroon pa nga raw isang nawawalang treasure, ang pamilya na hindi pa nahahanap. Nagmamadali siyang bumalik sa kanilang lumang bahay. Ang bahay na ngayon ay nakapangalan na sa kanyang kapatid dahil sa kaso niya. Lihim siyang pumasok at sinimulan ang paghahanap. Sa isang lumang aparador, sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang kahon. Binuksan niya. Sa loob, isang kupas na larawan ng isang babae na halos kamukha ni Eloisa. Sa likod, may nakasulat na, hindi lang Montemayor ang koneksyon niya. Namutla si Elena habang hawak ang lumang larawan. Ang babae sa litrato ay si Maria Elena Montemayor, ang ina ni Eloisa. Ngunit ang nakasulat sa likod, hindi lang Montemayor ang koneksyon niya, ay nagpaikot sa kanyang isip. Anong ibig sabihin nito? May iba pa bang Montemayor na sangkot?
O may ibang koneksyon si Maria Elena na hindi pa nabubunyag? Nagsimulang maghukay si Elena. Sa kabila ng pagbagsak ng kanilang negosyo, mas lalo siyang naging obsesibo sa paghahanap ng impormasyon. Pakiramdam niya, may mas malaking sikreto pa, isang bagay na pwedeng gamitin laban kay Eloisa at sa Montemayor. Samantala, sa Montemayor Mansion, abala si Gabriel sa pag-aaral ng mga lumang financial reports ng kumpanya. May isang malaking halaga ng pera na nawawala sa mga records. Ilang taon na ang nakalipas bago pa man mawala si Maria Elena. Ito ang mga transaksyon bago nawala si Tita Maria Elena. Paliwanag ni Gabriel kay Eloisa habang itinuturo ang mga numero. May malaking halaga ang nawala. At ang nag-aproba ng mga ito ay si Tito Lorenzo Montemayor, ang kapatid ni Don Mateo. Ngunit ang mga beneficiary ay hindi malinaw. Nagulat si Eloisa. Si Tito Lorenzo? Hindi ba't matagal na siyang namatay? Iyon ang alam natin. Ngunit ang mga pirma dito ay sa kanya. At sa panahong iyon, alam niyang mayaman ang Montemayor. Pero ang kasalukuyang pamilya niya ay hirap na hirap. Nagsimulang kumonekta ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Eloisa. May mas malaking laro ang nangyayari. Hindi lang simpleng paghihiganti sa kanya ni Marco at Elena. May nakatago pa. Kailangan nating alamin kung saan napunta ang perang iyan. Gabriel, sabi ni Eloisa, puno ng determinasyon. At kung buhay pa si Tito Lorenzo o kung may gumagamit lang sa kanyang pangalan. Nagpasya silang mag-imbestiga ng palihim. Nagpunta sila sa mga lumang archive, nagtanong sa mga dating tauhan na pinagkakatiwalaan ni Don Mateo. Bawat impormasyon ay nagdadala sa kanila sa isang mas malalim na kaganapan. Sa bawat paghahanap, mas lalo silang nagiging malapit. Nagsimulang makita ni Eloisa ang lambing at pag-aalala sa likod ng seryosong mukha ni Gabriel. Pinoprotektahan siya nito, ginagabayan, at nagbibigay ng suporta. Habang si Gabriel naman, mas lalo niyang hinahangaan ang tapang at talino ni Eloisa. Isang gabi, habang naghahanap sila ng impormasyon sa isang lumang bahay-imbakan ng Montemayor, may biglang bumagsak na bagay. Naramdaman ni Eloisa ang matinding takot. Mabilis siyang hinila ni Gabriel sa likod niya, pinoprotektahan. "Huwag kang mag-alala, narito ako," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng dilim at takot, may kakaibang kislap na namuo. Isang kislap ng pag-ibig. Sa huli, wala silang nakitang tao, kundi isang pusa lang na nagpabagsak ng lumang kahon. Ngunit ang sandaling iyon ay nagbago ng lahat sa pagitan nila. "Salamat, Gabriel," bulong ni Eloisa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. "Wala yan, basta ligtas ka," sagot ni Gabriel, hindi pa rin binibitawan ang kanyang kamay. Natagpuan nila sa lumang bahay-imbakan ng isang mapa. Isang mapa ng isang lumang lupa na pag-aari ng Montemayor, ngunit hindi na nagagamit. May nakasulat na mga kakaibang simbolo dito. Ito ang sinasabi ni Lolo na Montemayor's Lost Treasure, sabi ni Gabriel. Hindi ito ginto, kundi isang mahalagang dokumento na naglalaman ng mga sikreto at kayamanan ng ating pamilya. Kaya ito pinaghahanap ng mga gustong umangkin sa Montemayor. Ang mapa ay nagturo sa isang liblib na bahagi ng probinsya, sa isang lumang abandonadong bahay, isang lugar na tila hindi na pinapansin ng sinuman. "Kailangan nating pumunta doon," sabi ni Eloisa. Sa tingin ko, nandoon ang sagot sa lahat. Nagplano sila ng pagpunta. Lihim. Nang walang kaalam-alam si Don Mateo para hindi ito mag-alala. Kinabukasan ng gabi, habang palihim silang nagmamaneho patungo sa liblib na lugar, nakita nila ang isang pamilyar na kotse sa di kalayuan. Ang kotse ni Marco at Elena. "Sina Marco at Elena?" bulong ni Eloisa. "Ano ang ginagawa nila dito?" tanong ni Gabriel, nagtataka. Ngunit hindi lang sila. May isa pang kotse na kasama nila. Isang itim na sedan na may tinted windows. May bumaba mula rito. Isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal
at kasama niya ang ilang nakamaskarang lalaki. Si Tito Lorenzo, bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Napakapit si Eloisa sa braso ni Gabriel. Ang gulat ay bumalot sa kanya nang makita si Marco Elena at ang matandang lalaki na pinaghihinalaan nilang si Lorenzo Montemayor. Kasama ang mga armado nilang kasamahan na palihim na pumapasok sa abandonadong bahay. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, hindi lang sa kaba, kundi sa pagkamuhi. Kailangan nating sumunod sa kanila, Gabriel, sabi ni Eloisa, puno ng determinasyon. Nandoon ang sagot, at baka nandoon din ang nanay ko. Tumango si Gabriel. Mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung gaano karami sila. Maingat silang sumunod. Pumasok sila sa loob ng lumang bahay na puno ng alikabok at amoy luma. Ang bawat hakbang ay pinag-iingatan habang naririnig nila ang mahihinang boses mula sa itaas. Nang makarating sila sa isang kwarto sa ikalawang palapag, mula sa siwang ng pinto, nakita nila si Elena at Marco na kausap si Lorenzo Montemayor. Nagulat si Eloisa nang makita ang ina niya na nakatali sa isang upuan, payat na payat at tila matagal nang hindi nakakakita ng araw. Ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng takot. Mama, mahinang bulong ni Eloisa, halos hindi makahinga. Nasaan na ang mapa, Lorenzo? Ang sabi mo, nandoon ang lahat ng kayamanan ng Montemayor. Galit na sabi ni Elena. Huminahon kayo, Elena. Sabi ni Lorenzo, isang matalim na tingin ang ibinigay sa kanya. Hindi ako pumunta dito para sa inyong pag-aaway. Ang mahalaga ay nakuha natin ang Montemayor's lost treasure. At ngayon, si Maria Elena na lang ang makakapagsabi kung saan nakatago ang pangalawang susi. Napagtanto ni Eloisa na ang treasure na sinasabi ni Lorenzo ay hindi lang pera. Ito ay isang bagay na mas mahalaga. Ang nanay ko! Hindi na napigilan ni Eloisa ang sarili. Sumugod siya papasok ng kwarto. Nagulat ang lahat. Sina Marco at Elena ay nanlaki ang mga mata. Si Lorenzo ay naglabas ng baril. Eloisa! Sigaw ni Gabriel. Sumunod sa kanya. Mabilis na kinorner si Marco. Ikaw! Sigaw ni Marco kay Eloisa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Paano ka nakabalik? Para pagbayarin kayo. Sigaw ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sumugod siya para kalagan ng kanyang ina. Ngunit bago pa niya marating, hinarang siya ni Lorenzo na may hawak na baril. Ang lakas ng loob mo, bata! Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Ikaw ang nagpahirap sa nanay ko, sigaw ni Eloisa at sinipa ang kamay ni Lorenzo dahilan para bumagsak ang baril. Nagkaroon ng gulo. Sina Marco at Gabriel ay nagkasuntukan. Si Elena naman ay sumugod kay Eloisa. Pilit na pinipigilan siya. Ngunit ang bagong Eloisa ay mas malakas na. Tinulak niya si Elena at sa wakas ay narating niya ang kanyang ina. Mama, narito na po ako, sabi ni Eloisa habang kinakalaga ng lubid. Tumingin sa kanya ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay blangko pa rin, ngunit may luha na unti-unting lumabas. Eloisa, anak ko, Mama, anong ibig sabihin ng Montemayor's lost treasure? Nasaan ang pangalawang susi? Mabilis na tanong ni Eloisa, habang patuloy silang nagkakagulo sa kwarto. Ang kwintas? Pulang kwintas, mahinang sabi ng ina, bago ito biglang nanginig at nawalan ng malay. Mama, sigaw ni Eloisa. Huli ka na, Eloisa. Sigaw ni Lorenzo na nakakuha muli ng baril. Ngunit bago pa siya makabaril, sinalo siya ni Gabriel at nagkaroon ng labanan. Naging magulo ang sitwasyon. Ang mga kasamahan ni Lorenzo ay sumugod para tulungan siya. Sina Marco at Elena ay nagkagulo. Pilit na tinatakasan ang sitwasyon. Kailangan nating umalis dito, Gabriel, sigaw ni Eloisa habang yakap ang kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng labanan,
Nakita ni Eloisa na may bumagsak na lalaki mula sa biitana. Si Lorenzo. Nagmadali itong tumakas. Dala ang isang maliit na kahon. Hindi niya makuha ang buong treasure. Nagawa ni na Gabriel at Eloisa na makalabas mula sa lumang bahay. Bit-bit ang walang malay na ina ni Eloisa. Ngunit ang mga kasamahan ni Lorenzo ay patuloy na humahabol sa kanila. Nakita rin nila sina Marco at Elena na tumatakas sa gulo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Gabriel ang mga pulis. Dumating ang mga ito at nagkaroon ng habulan. Sina Marco at Elena ay sa wakas ay nadakip. Ngunit si Lorenzo at ang kanyang mga kasamahan ay nakatakas. Dala ang bahagi ng Montemayor's lost treasure. "Mama, kumapit po kayo!" Sigaw ni Eloisa habang mabilis silang nagmamaneho patungo sa ospital. Ang kanyang ina ay wala pa ring malay at ang pulso nito ay mahina. Ang mukha ni Eloisa ay puno ng luha. Halo ang galit at takot. Napakabilis ng biyahe patungo sa ospital. Sa likod ng sasakyan, mahigpit na yakap ni Eloisa ang kanyang ina na wala pa ring malay. Si Gabriel naman ay mabilis na nagmamaneho. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Nang makarating sila, mabilis na isinugod ang ina ni Eloisa sa emergency room. Naghintay si Eloisa at Gabriel sa labas. Ang bawat minuto ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, puno ng takot. Ngayon na nga lang niya nahanap ang kanyang ina. Mawawala pa ba ito sa kanya? Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Ginawa po namin ang lahat," sabi ng doktor. Malalim ang buntong hininga. Ngunit napakakomplikado ng kaso niya. Matagal siyang pinabayaan at inabuso. Lubhang mahina na ang kanyang katawan. Nakuha niya ang matinding trauma at malnutrisyon. Sa totoo lang po, maliit na lang ang tsansa niya. Mas mabuti po na ipagdasal natin ang kanyang kaligtasan. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Minsan na siyang nakaranas ng matinding sakit. Ngunit ang sakit na ito ay mas matindi pa. Ang kanyang ina, ang taong pinagkaitan sa kanya ng matagal, ay nasa bingit ng kamatayan. Napaupo si Eloisa sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi po pwede," bulong niya. Niyakap siya ni Gabriel, pilit na pinapakalma. "Lalaban ang nanay mo, Eloisa. Kailangan natin siyang ipagdasal." Ngunit hindi pa rito natapos ang pagsubok. Habang nasa ospital sila, biglang nagring ang telepono ni Gabriel. Isang emergency call mula sa Montemayor head office. "May problema sa media, Gabriel," sabi ng boses sa kabilang linya. Biglang may kumalat na balita. Sinasabi na si Eloisa ay isang impostor, na hindi siya ang tunay na tagapagmana ng Montemayor. Nanlaki ang mga mata ni Eloisa. Nagulantang siya. Tiningnan niya si Gabriel. "Ano?" Mabilis na binuksan ni Gabriel ang kanyang cellphone. Sa social media at news websites, bumubuhos ang mga balita. Mga peking ebidensya, mga testigo na hindi kilala, na nagsasabing si Eloisa ay isang impostor, na ginamit lang niya si Don Mateo para kunin ang kayamanan ng Montemayor. May lumabas pang ang lumang larawan ng isang bata na may ibang mukha. Sinasabing iyon daw ang tunay na Montemayor na nawawala. "Ito ang gawa ni Lorenzo Montemayor," galit na sabi ni Gabriel. "Gusto niyang sirain ang reputasyon mo para hindi ka na makakuha ng suporta." Nagsimulang tumawag ang mga board members ng Montemayor. Ang ilang partners ng kumpanya ay nagpahayag ng kanilang pagdududa at may ilan pang ngang nagbabanta na babawiin ang kanilang investments. "Hindi ko maintindihan. Paano sila maniniwala dito?" tanong ni Eloisa. Ang kanyang boses ay nanginginig. May kapangyarihan si Lorenzo, Eloisa. May mga kakampi siya sa media at sa pagkakataong ito, nakuha niya ang atensyon ng publiko. Paliwanag ni Gabriel. May gusto siyang ipagkaloob na ibang tao bilang tunay na tagapagmana. Mayroon siyang sariling kandidato. Maging si Don Mateo, na tinawagan nila,
ay nagpahayag ng kanyang pagkalito at sakit. Hindi ko maintindihan. Sino ang may gawa nito? Alam kong ikaw ang tunay, Eloisa. Ngunit paano natin mapapatunayan? Naramdaman ni Eloisa na unti-unting gumuguho ang kanyang mundo. Ang ina niya ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang reputasyon ay sinisira. Ang Montemayor ay nasa panganib. Lahat ng pinaghirapan niya ay tila mawawala na lang sa isang iglap. Umakyat siya sa rooftop ng ospital, tumingin sa malawak na syudad na puno ng nagliliwanag na ilaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang galit, ang kawalang pag-asa. Paanong nangyari ito? Bulong niya sa hangin. Nasaan ang katarungan? Bakit ako pinahihirapan ng ganito? Kasabay ng pag-agos ng kanyang luha, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Gabriel. Huwag kang sumuko, Eloisa. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Niyakap siya ni Eloisa ng mahigpit. Pakiramdam niya, si Gabriel na lang ang kanyang natitirang sandalan sa mundong ito. Paano kung totoo ang sinasabi nila? Paano kung hindi talaga ako ang tunay na Montemayor? Bulong ni Eloisa. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Gabriel. Isang text message mula sa isang unregistered number. May isa pang ebidensya na magpapabago ng lahat. Hanapin ang pulang kwintas. Napakapit si Eloisa sa cellphone ni Gabriel. Binasa ang misteryosong text message. Hanapin ang pulang kwintas. Pulang kwintas? Saan niya ito makikita? Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, ngunit may kislap din ng pag-asa. Pulang kwintas? Ano ito? Tanong ni Gabriel. Biglang may naalala si Eloisa. Ang nanay ko. Sa ospital, bago siya nawalan ng malay, binanggit niya ang kwintas. Sabi niya, ang kwintas. Pulang kwintas. Mabilis silang bumalik sa kwarto ng ina ni Eloisa. Sinuri nila ang lahat ng gamit nito, ang kanyang lumang damit na suot niya noong matagpuan, ngunit wala silang nakita. Teka, sa lumang diary, sabi ni Eloisa. Ang diary ng nanay ko. Baka may clue doon. Mabilis silang nagtungo sa Montemayor Mansion. Hindi alintana ang gabi. Ang mansion, na dati kanlungan, ngayon ay parang isang kuta na pilit nilang pinoprotektahan. Sa library ng mansion, kinuha ni Eloisa ang lumang leather-bound na diary ng kanyang ina. Pinagmasdan niya itong muli. Sa bandang huli, may isang pahina na tila may kakaibang texture. Nang hawakan niya, naramdaman niya ang isang maliit na bukol sa ilalim ng pahina. Maingat niyang pinunit ang pahina at doon, nakita niya ang isang maliit na locket. Isang locket na hugis puso na gawa sa lumang ginto at may maliit na pulang bato sa gitna. Ang pulang kwintas. Nang buksan niya ang locket, nakita niya ang isang micro SD card at isang maliit na papel na nakatupi. Sa papel, may sulat ng kanyang ina. Eloisa, anak ko. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay ligtas ka na. Ang laman ng SD card na ito, ang tunay na kayamanan ng Montemayor. Ito ang katibayan ng iyong pagiging Montemayor at ang lahat ng katotohanan sa likod ng pagkawala ko at ng pagnanais ni Lorenzo na kunin ang Montemayor. Nasa likod siya ng isang malaking sindikato na gustong gamitin ang Montemayor para sa kanilang masamang gawain. Ang pera na nawala ay ginamit niya para punduhan ito. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong anak. Mahal kita, anak. Mama, napaluha si Eloisa. Hindi lang ito ebidensya, kundi isang liham ng pag-ibig mula sa kanyang ina. Ipinasok ni Gabriel ang micro SD card sa isang computer. Doon, bumungad sa kanila ang isang video. Isang video na kinunan ng kanyang ina, Maria Elena. Ilang taon na ang nakalipas. Sa video, detalyadong inilarawan ng ina ni Eloisa ang lahat ng ginawa ni Lorenzo Montemayor. Ang kanyang mga transaksyon sa ilalim ng Montemayor,
ang kanyang koneksyon sa sindikato, ang pagtatago niya sa kanyang ina para hindi ito makapagpatotoo, at ang kanyang plano na gamitin ang Montemayor bilang front para sa kanyang mga iligal na gawain. Mayroon din doong DNA test results na nagpapatunay na si Eloisa ang tunay na anak ni Maria Elena. Ito ang kailangan natin, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ito ang magpapatunay sa lahat. Kasabay nito, nakatanggap sila ng tawag mula sa pulis. Sina Marco at Elena, na nasa kulungan, ay humingi ng tawad at pumayag na magsalita laban kay Lorenzo Montemayor kapalit ng mas magaan na sentensya. Sa kanilang pahayag, inamin nila na si Lorenzo ang utak sa likod ng lahat at sila ay ginamit lang nito. Naalala rin nila ang tungkol sa pulang kwintas na locket na laging hawak ng ina ni Eloisa. Ang mga ebidensya ay unti-unting nagsama-sama. Ang video, ang DNA test, ang pahayag ni na Marco at Elena. Ang lahat ay nakaturo kay Lorenzo. Ngayon na ang oras para harapin sila, sabi ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Hindi na ito galit. Ito ay hustisya. Wala na akong itatago at hindi na ako matatakot. Napangiti si Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ni Eloisa. Nandito ako sa tabi mo. Sabay nating ipaglalaban ang pamilya Montemayor. Naramdaman ni Eloisa ang lakas ng nanggagaling kay Gabriel. Hindi lang ito laban para sa kanya, kundi para sa kanyang ina, para kay Luna, at para sa dangal ng buong Montemayor. Nagsimula ang araw na may matinding tensyon. Ang Montemayor Mansion ay puno ng mga pulis at media. Isang malaking press conference ang isasagawa ni Eloisa na siyang magtatapos sa lahat ng pagdududa at magbubunyag sa katotohanan. Nakahanda na ang lahat ng ebidensya, ang video ng kanyang ina, ang DNA results at ang mga testimonya ni na Marco at Elena. Nakaupo si Eloisa sa harap ng dressing table, pinagmamasdan ng kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang babaeng mahina at takot. Ang nakikita niya ngayon ay isang Eloisa na matatag, matalino, at handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Dumating si Don Mateo at Gabriel. Handa ka na, iha? Tanong ni Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tumango si Eloisa. Opo, Lolo. Handa na po akong harapin sila. Nagsimula ang press conference. Ang lahat ng major news outlets ay naroon. Kasama ang libu-libong tao na nanonood sa live broadcast. Bumungad si Eloisa, kasama si Don Mateo at Gabriel. Ang bawat kamera ay nakatutok sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ni Eloisa. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Matagal na pong panahon ang lumipas mula nang mawala ang aking ina, si Maria Elena Montemayor, at ako ay nawalay sa aking pamilya. Ngayon po, narito ako, hindi lang para hanapin ang katarungan, kundi para ibunyag ang katotohanan sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Sinimulan niyang ilahad ang buong kwento, ang kanyang pagkakakulong, ang pag-abuso ni na Marco at Elena, ang pagkakahanap sa kanya ni Don Mateo, at ang mga pagtatangka ni Lorenzo Montemayor na sirain ang kanilang pamilya. Isang matinding dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong press room nang ipinakita ni Eloisa ang video ng kanyang ina. Sa video, detalyadong inilarawan ni Maria Elena ang mga krimen ni Lorenzo, ang kanyang koneksyon sa sindikato, at ang kanyang planong kunin ang Montemayor para sa kanyang sariling layunin. Ito po ang boses ng aking ina, sabi ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang taong pinilit niyang ikulong at patayin para lang maitago ang kanyang mga kasuklam-suklam na gawain. Kasunod nito, ipinakita ang DNA results na nagpapatunay na siya nga ang tunay na Montemayor, at ang mga testimonya ni na Marco at Elena na inamin ang lahat ng kanilang pagkakasala at ang papel ni Lorenzo sa lahat. Naging magulo ang press conference. Ang mga reporters ay nagkagulo.
Pilit na humihingi ng karagdagang impormasyon, ang mga balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa at maging sa buong mundo. Sa isang pribadong kwarto sa isang exclusive resort, nanonood si Lorenzo Montemayor sa live broadcast. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi niya inakala na mabubunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Imposible! Hindi ito totoo! Sigaw ni Lorenzo at inihagis ang kanyang remote control sa telebisyon. Ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang sirena ng mga pulis sa labas. Pinasok ng mga pulis ang kanyang kwarto. Lorenzo Montemayor, arestado ka sa kasong pagnanakaw, pandaraya at pagpaplano ng pagpatay. Sabi ng isang pulis at ikinasa ang posas. Sa loob ng Montemayor Mansion, naging tahimik ang press room. Matagumpay na naibunyag ni Eloisa ang lahat. Ang katarungan ay nananaig. At para kina Marco at Elena de la Cruz, patuloy ni Eloisa ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Bagamat malaki ang kanilang kasalanan, binibigyan ko sila ng pagkakataong magbago. Ang katarungan ay hindi lamang sa pagpaparusa, kundi sa pagbibigay ng pagkakataong makabawi. Sa kulungan, nanonood sina Marco at Elena sa broadcast. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagsisisi at pagkamangha. Hindi nila inakala na bibigyan pa sila ng pagkakataong makabawi. Ilang linggo ang lumipas. Si Lorenzo Montemayor ay nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Sina Marco at Elena ay nakakulong din, ngunit sa ilalim ng mas magaan na kaso at may pag-asa pa ring makalaya at makapagbago. Sa ospital, sa wakas ay nagising ang ina ni Eloisa. Ang kanyang mga mata ay mahina pa rin, ngunit may kislap ng pagkilala nang makita niya si Eloisa at Luna. Isang mahabang yakap, puno ng luha, ang nangyari. Ang pamilya ay unti-unting nabubuo muli. Ngunit habang magkasama, sina Eloisa Luna at ang kanyang ina, may isang kakaibang tingin ang ibinigay ng kanyang ina sa pintuan ng kwarto. Isang tingin na puno ng pag-aalala. Isang tingin na tila may pinagmamasdan. Dahan-dahang gumaling ang ina ni Eloisa, si Maria Elena, sa pangangalaga ng mga Montemayor. Ang mga araw ay napuno ng kwentuhan at pagbawi ng nawalang panahon. Tinuruan ni Eloisa ang kanyang ina tungkol sa kanyang apo, si Luna, at sa lahat ng nangyari habang siya ay wala. Ang bawat sandali ay puno ng pagmamahal at paghilom. Ang Montemayor Group ay muling tumayo, mas matatag kaysa dati. Si Eloisa, sa tulong ni Gabriel at Don Mateo, ay matagumpay na pinamunuan ng kumpanya. Ipinatupad niya ang mga bagong polisiya na mas makatao at etikal na nagpapakita ng kanyang bagong pananaw, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Isang hapon, habang naglalakad si Eloisa sa hardin kasama si Gabriel, binanggit niya ang tungkol kina Marco at Elena. Don Mateo, sabi ni Eloisa, naibalita po ba sa inyo ang tungkol kina Marco at Elena? Hindi ko po sila gustong pahirapan. Gusto ko silang bigyan ng pagkakataong magbago. Tumango si Don Mateo. Alam ko, iha, ang tunay na lakas ay hindi sa pagganti, kundi sa pagpapatawad. Nag-usap kami ng abogado. Ang hatol kina Marco at Elena ay mas magaan dahil sa kanilang kooperasyon. Makakalaya sila pagkatapos ng ilang taon at bibigyan sila ng pagkakataong makapagsimula ulit basta't walang anumang koneksyon sa Montemayor. Nakahinga ng maluwag si Eloisa. Hindi pa rin niya nakakalimutan ng sakit, ngunit alam niyang ito ang tamang desisyon. Hindi siya magpapadaig sa galit. Nagulat ako sa desisyon mo, Eloisa, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo, ngumiti si Eloisa. Hindi ko lang ito ginagawa para sa kanila. Gabriel, ginagawa ko rin ito para sa sarili ko. Ayokong maging katulad nila. Ayokong ang galit ang maging dahilan para mawala ako sa sarili ko. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumalim ang ugnayan nina Eloisa at Gabriel. Ang kanilang pagkakaibigan
ay naging pag-ibig. Si Gabriel, ang dating seryoso at malayo, ay naging mas malambing at maalalahanin. Nakita niya ang kabutihan sa puso ni Eloisa, ang kanyang katatagan, at ang kanyang kakayahang magmahal. Isang gabi, sa ilalim ng nagniningning na buwan, sa hardin ng Montemayor, lumuhod si Gabriel sa harap ni Eloisa. Eloisa, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula nang dumating ka, nagbago ang lahat sa buhay ko. Tinuruan mo akong magmahal, magtiwala, at lumaban. Ayokong mawala ka pa. Gusto kong makasama ka habang buhay. Will you marry me? Napaiyak si Eloisa. Ito ang pag-ibig na matagal na niyang pinangarap. Isang pag-ibig na totoo. Walang halong pagtataksil o kasakiman. Isang pag-ibig na nagpapalakas sa kanya. Oo, Gabriel, sagot niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Pakakasalan kita. Ang balita ng kanilang kasal ay ikinagalak ng lahat. Ngunit habang nagpaplano sila para sa kanilang bagong buhay, may isang bagay na nagpakaba kay Eloisa. Ang liham na nakita ng kanyang ina sa ospital, ang liham na naglalaman ng litrato ng isang bata at ang linyang, naging bahagi rin siya ng Montemayor. Isang hapon, habang masigla na ang kanyang ina, tinanong niya ito tungkol sa liham. Mama, ano po ang ibig sabihin nito? Tanong ni Eloisa at ipinakita ang liham. Napabuntong hininga si Maria Elena. Iha, ito ang liham mula sa iyong tiya Sofia, ang kapatid ko. Siya rin ay minsan nang nawala at iniwan ang kanyang anak sa isang ampunan. May kapatid ka, Eloisa. Isang pinsan na tila nawawala rin. Nagulat si Eloisa. Isang kapatid? Isang pinsan? Hindi pa pala tapos ang paghahanap. Ang kanyang pamilya ay mas malaki pa sa kanyang inakala. Naging mainit at makulay ang araw ng kasal ni na Eloisa at Gabriel. Hindi ito grandioso sa paraan ng mga Montemayor noon, kundi isang masayang pagdiriwang na puno ng pagmamahal at mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanila. Naroon si Don Mateo na puno ng luha ng kagalakan. Naroon si Maria Elena na malakas na at masaya para sa kanyang anak. At naroon si Luna na masayang tumakbo sa hardin habang pinapanood ang kanyang mga magulang. Sa wakas, Eloisa, bulong ni Gabriel habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Nahanap na natin ang ating tahanan. Ngumiti si Eloisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Salamat, Gabriel. Ikaw ang naging tahanan ko. Matapos ang kasal, nagsimula sila ng isang masayang buhay mag-asawa. Si Eloisa ay patuloy na namuno sa Montemayor Group, kasama si Gabriel sa kanyang tabi. Hindi lang sila naging magaling na mag-asawa, kundi naging magaling din silang business partners na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng kanilang kumpanya at ng kanilang mga empleyado. Sa ilalim ng pamumuno ni Eloisa, ang Montemayor ay hindi lang naging isang kumpanyang mayaman, kundi isang kumpanyang may puso. Naglunsad siya ng mga programa para sa mga ina at kababaihan na inabuso, nagbibigay ng pagkakataong makapagsimula muli. Nagsimula rin siya ng scholarship programs para sa mga mahihirap na estudyante at nagtayo ng mga community centers. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi nakalimutan ni Eloisa ang liham na nakita niya. Ang tungkol sa kanyang pinsan, ang anak ni Tia Sofia. Sa tulong ni Gabriel at Don Mateo, sinimulan nilang hanapin ang nawawalang miyembro ng pamilya Montemayor. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang pamana, kundi sa pagbuo muli ng isang pamilyang matagal nang nawasak. Sa loob ng ilang buwan, matagumpay nilang nahanap ang pinsan ni Eloisa, isang babaeng nagngangalang Sofia din, na lumaki sa isang ampunan, ngunit may puso ng isang Montemayor. Dinala nila siya sa mansyon at ipinakilala sa buong pamilya. Niyakap ni Eloisa ang kanyang pinsan na tila matagal na silang magkakakilala. Ang pamilya Montemayor ay muling nabuo. Lolo, sabi ni Eloisa kay Don Mateo isang gabi. Habang nakaupo sila sa beranda,
Pinagmamasdan si Luna at Sofia na masayang naglalaro sa hardin. Salamat po sa lahat. Dahil po sa inyo, natagpuan ko hindi lang ang aking pamilya, kundi ang aking sarili. Ngumiti si Don Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang pinakamalaking kayamanan ng Montemayor, Eloisa. Hindi ang pera, hindi ang lupa, kundi ang iyong puso at ang iyong kakayahang magmahal. Tiningnan ni Eloisa si Gabriel na lumapit sa kanya at humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pait, pagtataksil at paghihiganti. Ngunit sa huli, ang nakita niya ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagtaas ng kanyang sarili. Ang kapangyarihan ay hindi sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka o gaano kataas ang iyong posisyon. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan mong magpatawad, magmahal, at bumangon sa bawat pagsubok. Si Eloisa ay naging isang reyna, hindi dahil sa korona, kundi dahil sa puso. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na lakas ng isang babae. At sa huli, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang yaman, kundi ang pagmamahal at pamilya na iyong pinili at pinangalagaan.